Hello, good morning. Filipino version, Bible verse reflection. So, Psalm 92, verse 2. Every morning tell him, thank you for your kindness, and every evening rejoice in all his faithfulness. Ibig sabihin guys, kada umaga ay panibagong pagkakataon na binuhay ka na ulit ng Panginoon, panibagong pagkakataon na bumawi ka sa mga kasalanan mo, panibagong pagkakataon para tuparin mo yung mission mo, yung mga pangarap mo sa buhay. So, pasalamatan mo siya kasi may binigyan ka niya ng chance, ng multiple chance. Kasi bawat pagising ay bagong pag-asa. At kada gabi, sabi nga niya, ay, maging masaya ka kasi natapos mo yung araw, ligtas ka, malayo sa kapahamakan, kahit na may mga problema, nandyan pa rin siya. Binibigyan ka ng mga biyaya. Although minsan kasi, na hindi natin na-appreciate na, ay natapos natin yung araw na ligtas tayo. Kahit na may mga problema. Ibig sabihin, nagawa na natin yung part natin sa araw na yun. Yung pagka alam mo gabi na, nagawa mo na yung part mo sa araw na yun at may bukas pa. Pero kung ano kaya mong accomplish ngayon, accomplish mo na. At yung mga hindi mo kaya na pang ngayong araw, yun ang may bukas pa. Pero hindi mo talaga gagawin kasi alam mong may bukas pa, yun ang mali. Okay? Magpasalamat ka kasi may chance ka ngayong araw, lalo't kung umaga. At pagdating ng gabi, magpasalamat ka kasi maging masaya kasi binigyan ka niya ng kaligtasan sa araw mo. Yun lang naman. Naging ligtas ka sa araw mo, pinakita niya sa iyo kung gaano siya ka-faithful sa ating lahat. Wala siyang favoritism, wala siyang pinapanigan, lahat. Kung gumagawa ka ng mabuti, bibigyan ka niya ng mabuti. Kung gumagawa ka ng masama, syempre may punishments. Ganun lang yun. Give and take si Lord. Although madalas, dahil sa kanyang unconditional love, mas madalas niyang pinagbibigyan tayo. Kaya, kumbaga tayo na spoiled children. Yun, kumbaga siya yung hindi niya tayo matiis. Kasi tayo nga yung pinakamaganda niyang nilikha. So, in return, kailangan natin magpasalamat sa kanyang mga pagkakataong ibinibigay at yung kaligtasan, yung security o yung assurance na nandyan lang siya palagi at handang ibigay kung ano mang kailangan natin sa anumang araw na meron tayo. So, yun lang naman. Simple lang naman tong Bible verse na to. And as always, gamitin ang social media sa tamang paraan. Hikayatin ang lahat ang makilala si Jesucristo. And yun, yung mga naliligaw ng landas, yung mga naliligaw na kaluluwa ay ating pabalikin. Yun ang pinakamahalagang misyon sa ating ginagawa.